Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Minsan sa buhay natin, may taong darating na hindi natin inaasahan. At kapag dumating sila, hindi mo agad malalaman kung blessing ba sila o sakit na matagal mong dadalhin. Ako si Mara. Lumaki ako sa isang maliit na bayan malapit sa dagat. Tahimik lang ang buhay dito. Hindi tulad ng syudad na maingay at mabilis ang takbo ng oras. Sa lugar namin, mabagal ang lahat. Ang hangin, ang alon, at minsan pati ang paghilom ng puso. Matagal na rin simula nang mawala ang mama ko. Iniwan niya sa akin ang maliit naming coffee shop sa tabi ng dagat. Doon nagsimula ang araw ko. At doon ko din nakilala ang lalaking hindi ko akalaing babago sa buong buhay ko. Ang pangalan niya ay Ellie. Pero nung una ko siyang makita, hindi ko pa alam ang pangalan niya. Ang alam ko lang, may kakaiba sa kanya. Isang umaga ng tag-init nang mangyari yon. Maaga ako nagbukas ng shop. Tahimik ang paligid at naririnig ko lang ang tunog ng alon. Habang nagayos ako ng mga upuan, napansin kong isang lalaki na nakatayo sa may dalampasigan. Nakatalikod siya, nakatingin sa dagat. Parang may iniisip na mabigat. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako agad nakagalaw. Parang may kung anong pakiramdam na nagsasabing may kwento ang taong yun. Maya-maya, lumapit siya sa shop. Ngumiti ako. "Good morning, ano pong order nyo?" Saglit siyang tumingin sa menu. "Isang black coffee." Mahina ang boses niya, pero may lalim. Habang ginagawa ko ang kape niya, naramdaman kong tahimik lang siya. Hindi siya katulad ng ibang customer na madaldal o masayahin. May lungkot sa aura niya. Inabot ko ang kape. "Here." "Salamat." Umupo siya sa labas na nakaharap sa dagat. At hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, hindi yun ang huli naming pagkikita. At tama nga ako. Kinabukasan, bumalik siya. Parehong oras, parehong order. Black coffee. Napangiti ako. "Alam ko na ang order mo." Bahagya siyang humiti. "Talaga? Pangalawang araw mo na dito." Doon ko nalaman ang pangalan niya. "Ako nga pala si Ellie. Mara." At doon nagsimula ang mga simpleng usapan namin. Hindi siya madaldal, pero kapag nagsasalita siya, pakiramdam ko mahalaga ang bawat salita niya. Sa loob ng ilang araw, naging rutina namin ng ganon. Umaga, black coffee, dagdag na kaunting kwento. Hanggang isang araw, itinanong ko siya, "Hindi ka ba nagsasawa sa parehong order?" Ngumiti siya ng bahagya. "Hindi ako mahilig sa pagbabago." Hindi ko alam kung bakit, pero parang may ibig sabihin ang sinabi niya. "Bakit ka nandito?" Tanong ko at tumingin siya sa dagat. "Siguro para magpahinga." "Sa ano?" Hindi siya agad sumagot. "Sa buhay." Natahimik ako. Doon ko unang naramdaman na may tinatago siyang sakit. At habang lumilipas ang mga araw, mas nakikilala ko siya. Minsan, sabay kaming nanood ng sunset. Minsan, tahimik lang kaming nakaupo. Pero kahit walang salita, pakiramdam ko may connection kami. Hanggang isang araw, tinanong niya ako, "Mara, bakit hindi ka umaalis dito?" Napaisip ako.
Siguro kasi dito ako masaya. Totoo ba? Siguro. O baka takot lang akong magsimula ulit. Tumingin siya sa akin. Parang naintindihan niya ang ibig kong sabihin. At doon ko napansin, mas gumagaan na ang pakiramdam niya kapag kasama niya ako. At ako rin. Hindi ko namalayan. Nahuhulog na pala ako sa kanya. Pero hindi ko sinabi yun. Kasi minsan sa buhay, natatakot kang masira ang isang bagay na maganda. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang gabi, sarado na ang shop nang bigla siyang dumating. At mukha siya nagmamadali. Mara! Kinabahan ako. Ellie, may problema ba? Huminga siya ng malalim. Kailangan kitang makausap. Umupo kami sa tabing dagat. Tahimik ang paligid. May tinatakbuhan ako. Sabi niya. Hindi na ako nagulat. Ramdam ko na yun nun pa. Pero hindi ko akalaing may makikilala ako dito na magpapahirap sa pag-alis ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Aalis ka? Hindi siya agad sumagot. Hindi ko alam kung kailan eh. Pakiramdam ko may kung anong nabasag sa loob ko. Pero ngumiti pa rin ako. Kailangan mo ba talaga? Tumingin siya sa akin. At kung sabihin kong oo, hindi ako nakasagot. Dahil sa totoo lang, ayokong umalis siya. Pero wala akong karapatang pigilan siya. Lumipas ang ilang araw. Tahimik si Eli. At parang may mabigat siyang iniisip. Hanggang sa isang umaga ay hindi siya dumating. Akala ko late lang. Pero lumipas ang isang araw, 2 araw, 1 linggo. Hindi na siya bumalik. At doon ko na-realize na iniwan na niya ako. Walang paalam, walang paliwanag. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, umiyak ulit ako. Lumipas ang mga buwan at sinubukan kong magpatuloy. Pero bawat umaga, umaasa pa rin ako makikita siya. Hanggang sa dumating ang araw na halos nakalimutan ko na siya. Halos. Isang hapon, habang nagsasara ako ng shop, may narinig akong boses. Isang black coffee. Tumigil ang mundo ko. Dahan-dahan ako lumingon at nakita ko siya. Si Eli. Mas payat, mas seryoso ang mukha, pero siya pa rin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, saya o sakit. Mara, sabi niya at hindi ako nakagalaw. Bakit ka bumalik? Tanong ko. Matagal siyang natahimik. Dahil hindi kita nakalimutan. At doon ko nalaman ng totoo. May problema pala siya noon. May pamilya siyang kailangan tulungan. May laban siyang kailangang harapin at ayaw niya na madamay ako. Pero habang lumalayo siya, lalo niyang naramdaman na mali ang ginawa niya. Kasi kahit saan ako pumunta, sabi niya, ikaw pa rin ang naaalala ko. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung madali ba siyang patawarin. Pero alam kong isang bagay at hindi rin ako nakalimot. At sa pagkakataong yun, napangiti ako. Late ka na. Ngumiti siya. Pero bumalik ka pa rin. Lumapit siya sa tabi ko at umupo. Pasensya na Mara ha. Sabi niya. Hindi ko dapat iniwan ka ng ganun. May mga bagay lang akong kailangang harapin. Mga bagay na ayokong madamay ka. Tahimik lang ako at pinakinggan siya. Bakit hindi mo sinabi nun? Tanong ko. Dahil ayoko masaktan ka, Mara. Pero sa pag-alis ko, lalo ako nasaktan. Kasi ikaw ang palaging nasa isip ko. Parang bumagsak ang puso ko sa bawat salitang binibitawan niya. At doon ko na-realize hindi lang siya basta nagbalik.
Siya rin ay nagbago. Ngunit nagbago rin ang takbo ng buhay ko. Habang lumilipas sa mga araw, nagsimula kaming magkwentuhan muli. Ngunit bawat kwento ay may kasamang takot. Takot na baka maulit ang sakit. Takot na baka mawala ulit ang isa sa amin. Isang araw habang naglalakad kami sa tabing dagat. Alam mo, Mara, matagal na kitang iniisip. Hindi mo ba ako iniwan para sa mabuti? Tanong ko naman. Para sa akin, oo, pero hindi para sa puso ko. Ang puso ko laging sa'yo. Sagot niya. Doon ko na naramdaman. Hindi lang siya bumalik para sa simpleng paghingi ng tawad. Bumalik siya para sa pag-ibig na hindi niya kayang itago. Pero hindi lahat ng kwento ay perpekto. Habang mas lumalapit kami, dumating ang balita. May lumitaw na pamilya ng isang lumang kasosyo ni Elena na nangangailangan ng tulong. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng responsibilidad at ng pag-ibig sa akin. Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang kanyang pagkawala. Muli. Ngunit may isang bagay akong natutunan. Minsan, ang pag-ibig, hindi lang basta damdamin. Ito rin ay paghihintay, pagtitiwala, at pag-unawa sa isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo kami sa pier at tinitingnan ng bituin. Alam mo, Mara, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ko na muling hahayaang mawala ka sa buhay ko. Nang marinig ko yun, parang bumalik ang lahat ng lungkot at takot. Ngunit sa halip na lumuha, napangiti ako. At sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya, ramdam ko ang tunay na kapanatagan. Sa gabing iyon, hindi lang kami nag-usap. Naglapat ang aming mga kamay at ramdam ko ang init ng pagmamahal na matagal naming pinangarap. Lumipas ang mga buwan at unti-unti naming nabuo ang aming mundo muli. Hindi na kami pareho tulad ng dati. Mas matatag kami, mas handa sa lahat. Ang shop sa tabi ng dagat ay naging saksi ng aming kwento, ng bawat halakhak at luha. At kahit dumating ulit ang unos, alam namin kayang harapin ito. Dahil sa bawat pagbabalik, may pag-asa. Sa bawat pagbabalik, may pag-ibig na hindi mawawala. At sa araw na iyon, pinangako namin sa isa't isa. Hindi na kita iiwan, Mara. Sa bawat pagbalik mo, palaging narito ako. Ngunit alam kong ang kwento ay hindi nagtatapos dito. Dahil sa buhay, may mga twist pa na hindi mo inaasahan. At iyon, ang magpapabago sa susunod na kabanata ng aming pagmamahalan. Wakas. At dito na po nagtatapos ang maikling kwento ng pag-ibigan ni Mara at Eli. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakakakilig at nakaka-inspire na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.